Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listeners. Ang unang bahagi ng aking mga kuwento ay na-feature na po sa Hilakbot YouTube channel at pagsusunod-sunurin ko na po ang pagbabahagi o pagsisend ng kuwento para hindi ko po malimutan. By the way, sa puntong ito, Sir Red, ibabahagi ko naman po ang naranasan ng husband ko nung magkasintahan pa lang kami. May trabaho na po kaming pareho nito at minsan na lang din pong umuuwi ng probinsya. Kapag umuwi naman ako, sumasama sa akin si husband at doon kami naglalagi sa ancestral house namin bilang magkaroon ng bonding with my family. Natatandaan ko isang gabi nang makatulog na lang kami pagkatapos naming mag-movie marathon at doon po kami sa kwarto sa second floor ng aming ancestral house na tulog. Kasama ko pa nga po ang isa kong kapatid na lalaki na nakahiga naman sa sahig. Ayon kay husband, nagising daw po siya ng madaling araw kasi nakaramdam siya ng pagkaihi. Gusto nga daw po niya akong gisingin para magpasama upang makababa sa ground floor dahil naroroon po ang CR, kaso daw po'y sarap na sarap ang tulog ko. So tinapangan na lang po niya ang kanyang sarili at bumaba ng mag-isa sa hagdan patungo ng CR sa ground floor. Yung CR po namin, yes po, kasi dalawa yung CR dahil malaki ang pamilya talaga namin at palaging paunahan dati ng paggamit kaya ginawang dalawa na lamang. So going back, yung mga CR po ay nasa gawing likod po ng bahay malapit sa kusina, so dadaanan mo talaga yung sala at dining area bago marating itong CR. Actually na-send ko po at nabanggit ang layout ng bahay o itong ancestral house namin doon sa mga entries ko sa Hilakbot para may visualization ang inyong mga tigapakinig. So going back, nung umiihi na nga daw po siya, may naririnig siyang parang mga batang naglalaro at ang ingay o tunog na kanyang naririnig ay galing daw sa likod ng bahay. Yung likod ng bahay namin kasi ay may palayan at yung sa labas ng CR naman namin malapit sa bodega ay meron kasing kulungan o lumang kulungan ng mga baboy. Natatandaan ko nga na doon yung paborito pong palaruan ng aking mga kapatid dati, lalong-lalo na ang habulan, especially kapag naghahapon na. So sabi ng husband ko, maingay pa daw yung mga bata habang nagtatawanan at parang naghahabulan. At sa isip-isip tuloy niya, imposible dahil madaling araw na po iyon at talagang ganadong-ganado ang paglalaro ng mga bata. So after po niyang matapos sa CR, dire-diretso na lamang siyang bumalik ng kwarto at dinedma, as in pilit po niya na huwag pansinin yung mga narinig. Pagkarating niya sa kwarto at humiga na, otomatiko din daw si Red na bigla-bigla tumigil yung ingay ng mga bata na kanina ay nadidinig pa rin niya kahit paakyat pa lamang at nasa hagdan siya. Pero nung nasa second floor na siya, partikular sa kwarto namin, nawala daw ang mga tunog. Nawala yung mga nagtatawanan at maiingay na mga bata. Ngayon po ay minsanan na lang talaga natutulog sa bahay yung husband ko matapos ang nangyari. Sa tuwing ikinikwento nga niya sa akin ang bagay na ito, talagang nangingilabot siya. Pinipilit na lamang po niyang ibahin yung topic namin. At dahil din sa karanasan niyang ito, ayaw na rin daw niya na mag-overnight sa ancestral house namin, bagkus ay mas pipiliin na lamang daw niyang umuwi sa bahay nila, which is malapit lang din naman sa amin. Maraming salamat Sir Red sa pagbabahagi ng kwentong ito dito sa Sindak Short Stories. Good evening sa inyo Sir Red at uumpisahan ko na po ang aking pagbabahagi. Just call me Strawberry. When I was a kid, twice po akong nakakita ng mga hindi maipaliwanag na mga figura.
Katulad na lamang po ang nangyari nung ako po ay elementarya and I guess 7 years old pa lamang ako nito. Sumilip ako sa gawing pintuan namin para hanapin po ang aking papa kasi akala ko ay nasa labas pa siya. And then sa corner ng bakuran namin, may nakita akong white figure. Sa aking pananaw, para po siyang kurtina lang na isinabit doon o kaya naman para po yung ganun sa mga hinahanginan na mga gown na kulay puti. Hindi ko pa naman din kasi po alam yung tungkol sa mga white lady before. Hanggang sa ito nga't nagkaroon na ako ng kaisipan at sa tuwing naiisip ko ito, tama, white lady ang nakita ko. Hanggang sa kapag dumaraan na o kaya umuwi ako sa aming bahay, kapag nadadaanan ko po yung corner na iyon, doon talaga ay as in vivid ko pa ring naaalala yung nakita ko nung 7 years old ako. Hanggang sa nagkaroon kami ng kwentuhan ng ilan kong mga kababata dito sa aming lugar. Doon ko po na-realize na hindi lang pala ako ang nakakakita ng ganung white figure na white lady noon dito, kundi kahit pala daw sila ay may napapansin na sa corner ng bakuran naming iyon. Matagal na daw nilang sinasabi ito sa aking mga magulang pero saka lamang po na-confirm at napatotohanan nang ako na mismo ang nagkuwento sa mga parents ko. Ito naman pong ikalawa ay naganap nung first year high school na ako at doon sa eskwelahan ko naman ito nangyari. Dapit hapon na iyon nang mag-isa lamang akong naglalakad sa gitna ng mga rooms papunta sa gate kasi iniwan ako ng mga barkada ko. Ito nga po yung binabanggit ko kanina mga kababata ko rin na nakakwentuhan ko tungkol sa white lady sa corner ng aming bakuran. So syempre dahil naiwan ako, doon na ako dumaan dahil may shortcut doon. But then, nung nasa last 2 rooms na po ako, bigla ay meron po akong nadinig na umaalingaw-ngaw. Iyak po siya, Sir Red. Kinabahan ako automatically dahil sarado naman na lahat ng rooms. Tapos habang papalapit na nga ako doon sa last room, bigla pong parang may karton na lumabas sa bintana na as in nagwe-wave. So nilapitan ko ito tapos nang tumayo na yung balahibo ko, doon ko na-realize na kamay pala talaga iyon. Tapos kung tama ang pagkaka-remember ko, meron pong strong flowery smell yung naamoy ko pagkatapat ko sa classroom na iyon habang umiiyak pa rin ang na-realize kong bata lamang pala. Nagtaka din ako dahil kung paano magkakaroon ng naiwan na bata sa loob. Parang lumaki pa nga ang ulo ko noon, Sir Red, pagkatapat ko doon sa mismong classroom na iyon. Hindi ko naman na din po naisip talaga, Sir Red, na totoong tao ito at worthy para balikan o tulungan o kaya ay sabihin isumbong kay kuyang guard ng eskwelahan namin para pagbuksan muli dahil iba talaga yung feeling ko. Kung kaya't binilisan ko na lang ang paglalakad, hindi na ako nagsalita hanggang sa nakita po ako ni kuyang guard sa may gate ng aming eskwelahan at tinanong kung bakit namumutla daw ako. Hindi ko na nga po siya kinausap at hindi na rin ako tumingin sa kanya. Doon naman sa wake ng father ko, maisingit ko na rin po si Red. Right after madala yung in-order ko na sunflower sa wake niya, nakaramdam po ako ng cold wind around my neck at doon sa left cheek ko. Sa aking palagay, Sir Red, para akong hinagkan at hinalikan ng aking ama. Favorite din po kasi niya ang color yellow, lalong-lalo na ang sunflowers. And I hope siya nga iyon na nagpaparamdam sa akin. Dahil Sir Red, sa mga compilation ninyo ng mga true Philippine ghost stories mapadito sa Sindak or sa Hilakbot, na-trigger at naalala ko pong muli ang nangyari way back 2015 nung ako po ay 16 years old pa lamang.
Kami kasi na mga tropa ko ay nakahiligan na tumambay dito sa isang malaking park sa amin. Laging may mga batang naglalaro doon tuwing hapon at kasama pa nga nila yung kani-kanilang mga nanis or yung mga tigapag-alaga. So madalas hanggang gabi na kami tumatambay din doon ng mga tropa ko. So parang 3 out of 5 na mga tropa ko ang lagi kong nakakasama. Minsan, mga ganong oras ay may iba din namang tumatambay na magkakagrupo-grupo din. May isang pagkakataon nang napatambay kami sa pinakamalaking pavilion doon na kung saan ito yung nasa pinakagitna ng park. Kasi yung playground ay nasa gilid nito. So wala lang, mga normal na mga kwento-kwentuhang magtropa lang, tawanan habang kami po ay nakaupo doon sa pavilion. Tapos may 3 lalaking dumating at tumambay sa playground. So hindi naman namin talaga sila totally pinansin, nakita lang namin silang naglakad patungo doon since hindi naman talaga namin sila kilala. And then bigla kaming pinagtripan at parang pa-joke kaming tinatawag ng ate, ate. Tas may iba pang sinasabi na pang titrip tas malakas na boses at nagtatawanan sila. Yun ba mga typical na mga squammy guys na tumatambay? Hindi na lang din namin pinapansin pero nainis kami at inaway. Pinagmumura at pinagsisigawan po namin sila na kilala ba namin kayo ha? Tapos nagtawanan lamang sila at pinagmumura din kami pabalik. Maya-maya ay umalis na po itong 3 lalaki at nagtatawanan. So kami ay naiwan doon na banas na banas. Sabi ko, tarantado talagang 3 yun. Pero sabi ng kasama ko, ha? 4 sila. Tarantado silang 4. Tapos sabi naman nung isa kong kasama, gagi, parang 5 sila dun. Tarantado silang 5. At nakipagtalo pa ako kasi talagang alam ko sa sarili kong 3 lang yung nakita ko. Nakipagtalo din yung isa ko pang kasama na 4 daw habang yung isa ay ginigiit na 5. Tapos sabi ng isa ko pang kasama, ay nako, 4 sila. Nakasakay pa nga sa likod yung isa oh. Na-confuse talaga ako, Sir Red. Walang nakasakay sa likod nila at anong trip kung meron nakasakay, di ba? Na-confuse din yung isa ko pang katropa na idinidiin na 5 naman na nakita niya. Kasi wala din siyang nakitang nakasakay sa likod ng isa. Nagkatinginan kami and there was silence. Hanggang sa nauwi kami sa pagtititigan na parang may na-realize kaming the same thing. Dali-dali kaming umalis sa park na iyon without saying anything. At hindi na rin po namin pinagkwentuhan ito matapos nun. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.